sa paghahanap ng ating bida sa kanyang mga trabahador. Makikitang patuloy sila ni Javier sa paglalakbay, hanggang sa marating nila ang Lupelens Dungeon, na kung saan ito ang unang dungeon na napuntahan ni Javier sa kwento sa libro. At dito rin ang secret hideout ng Dark Sorcerer na nagngangalang Lupelen. Dito ay makikita ang mukha ng galit na Lloyd Frontera dahil sa dinukot ang mga trabahador na kanyang pagmamay-ari. Nag-e-emote pa nga sana ang ating bida nang bigla naman naglakad papasok si Javier sa dungeon, at sinabi na sumunod lang sa likod ang kanyang master. Ngunit di nito namalayan ang mga patibong na nakatanim at isa sa mga ito ay kanyang natapakan. Mabuti na lang. Bago pa man ito sumabog ay agad na nahila ito ni Lloyd. Sinabihan ito ng kanyang master na kung talaga bang isang knight ito. Bakit hindi man lang nito naisip na posibleng may mga trap sa lugar na katulad nito. Dito ay ikwento ng ating bida kung ano ang nangyari sa libro, na kung saan si Javier ay nabiktima ng unang trap, dahilan kung bakit puro sugat na ito sa pagpasok nito sa dungeon, pero matapos naman ang unang trap ay hindi na siya muling nabiktima ng mga trap sa loob ng dungeon. Dito ay ipinakita kung ano ang ginawa ni Javier sa kung bakit di na siya nabiktima ng mga sumunod na trap. Itinuro ni Lloyd kay Javier na kailangan ito maging focused sa mana na nararamdaman nito sa loob ng dungeon, dahil dito ay malalaman ni Javier ang eksaktong kinalalagyan ng mga bomba. Matapos nga na gawin ni Javier iyon ay payapa silang nakapaglakad sa loob ng dungeon. Habang naglalakad ay iniisip ni Javier na palaging iniiwasan ni Lloyd ang mga diretsyong sagot na may halong pagsisinungaling, pero nasisiguro nito, na si Lloyd ay alam kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan, at kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tanong pa ni Javier sa sarili ay kung paano niya ito nagagawa, dahil wala naman itong maramdaman na kahit anong mana o mga special energy na mula kay Lloyd. Pero sa ngayon ay sinabi nitong focus na muna siya sa kanilang task na gagawin, na mailigtas ang lahat nilang kasamahan. Matapos nun ay may isang tao na may hawak na libro na tila na alarma. Ito si Lupelen. Sinabi nito na may mga nanghihimasok sa kanyang lugar. Matapos ang sinasabi nitong paghahanda ay binuksan niya ang isang pintuan kung saan makikitang naroroon ang mga trabahador ng ating bida, kung saan hinila nito ang isa sa kanila para patayin at gawing alay sa kanyang experiment. Nang tangka na nitong papatayin ang trabahador ay saktong dating naman nila Lloyd at Javier. Laking gulat ni Lupelen nang makita ang mga ito, at agad gumamit ng magic na kung saan ay nagbaba ito ng isang malaking harang sa dalawa. Ngunit kalmado lang ang ating bida at si Javier. Maya-maya ay huminga ng malalim si Lloyd. Yun ay dahil sa alam nitong may sleeping gas, nakakalat sa kinalalagyan nila. Matapos nito ay ginamit niya ang kanyang pampasigla na skill, at agad na gumawa ng hukay, para gawing daan mula sa ilalim para makapunta sa kabilang bahagi, habang si Javier ay nakatingin lang dito, at iniisip na aasa rin ang ating bida na para itong isang mole crickets pag meron na itong pagkakataon. Nang malapit na sa kabilang bahagi ay nagsenyas ito kay Javier na ipagpatuloy nito ang kanyang daang gagawin, na agad namang ginamitan ni Javier ng kanyang mana blast na nagdulot ng malakas na pagsabog. Napaupo sa takot si Lupelen habang nakatingin sa butas na gawa ng pagsabog, habang dahan-dahan namang lumalabas ang ating bida na parang si Sadako, at sinabi nito kay Lupelen na ngayon lang ito makakakita ng ganitong entrada. Napatanong sa sarili si Lupelen kung anong klaseng halimaw daw ba ito, kasabay ng pagkakas nito ng kanyang spell na kung saan ay nakapag-summon dito ng isang malaking halimaw. Sinasabi rin ito na hindi nila magagalusan ang halimaw dahil sa nagtataglay ito ng malabakal na katawan, kaya napasabi ang ating bida na mukhang mahihirapan sila. At balak pa sana nitong sabihin ang kahinaan ng kalaban pero agad na tumalon si Javier at muling ginamit ang kanyang mana blast na kung saan ay nahati sa dalawa ang katawan ng halimaw, na lubos na ikinagulat ni Lupelen, maging ng ating bida na si Lloyd at nasabi na wala ang ganitong pangyayari sa libro. Matapos ng atakeng ginawa ni Javier, ay dito makikitang nagpapanik na si Lupelen dahil alam nitong hindi niya kayang talunin ang dalawa nating bida, nang biglang lapitan ito ni Lloyd at sinabing dahil sa ginawa nito na pagdukot sa mga tauhan niya, ay na-delay ang construction na kanyang ginagawa at tinanong ito kung papaano niya ito mapagbabayaran. Humingi ng tawad si Lupelen, pero walang pakialam si Lloyd sa paghingi nito ng tawad. Sa halip tinanong niya ito kung paano ito magbabayad sa kanya. Sinabi naman nito na ang kuweba na ito ay puno ng mahahalagang bagay at handa nitong ibigay lahat-lahat sa ating bida. Siyempre dahil sa mukhang pera ang ating bida ay napangiti ito at sinabi na ang lahat ng bagay dito ay pagmamay-ari na nito. Matapos nito ay nagawa na nilang mailabas lahat ng kanilang ni-rescue, bagamat ang iba ay pagod na pagod pero ang iba naman ay ayos lang. Muling binalikan ng ating bida si Lupelen, at sinabi dito na ilang araw na lang ay maaari nang mamatay ang mga dinukot niya, at tinanong rin nito kung ano ba ang plano nito sa kanila.
Sumagot naman ito at sinabi na ito ay nagre-research sa kung papaano muling bubuhayin ang mga patay. Posible ba yun? Ano naman ang gagawin mo kung sakaling magawa mo nga ang sinasabi mo? Tanong ng ating bida. Sinabi ni Lop Ellen na gusto nitong buhayin muli ang kanyang asawa at anak, at dito ay nagkwento ito patungkol sa kanyang buhay, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang sorcerer at ang kanilang pamilya ay simple at masaya. Ngunit dahil sa pagnanasa ng kanyang boss sa asawa nito ay nagplano ito na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sila ay nahuli, itutuloy pa sana nito ang kanyang kwento pero pinigilan na ito ni Lloyd, at seryosong sinabi, na sa palagay ba niya, kung sakaling maibalik man niya ang kanyang pamilya ay magpapasalamat ang mga ito, sa pagpatay ng maraming tao maibalik lamang sila, dagdag pa ni Lloyd na kahit ano pa ang gawin nito ay hindi na nito mababago kung sino talaga ito, dahil sinisira nito ang kasiyahan ng iba, at sinabi pa nito na ito ay isang serial murderer. At dito ay tuluyan ng napaluha si Lop Ellen. Matapos nito ay tumayo na ang ating bida at sinabing babalik kasama ang kanyang mga tauhan para kunin ang lahat ng gamit dito. Pagtalikod ni Lloyd ay nagbanta ito, na kung mananakit pa ulit ito ng iba ay hindi na ito magkakaroon ng awa sa kanya. Yumuko at nagpasalamat naman si Lop Ellen dito, pero habang naglalakad papalayo ay sinabi ng ating bida, na sa libro ay pinatawad ito ni Javier at sapilitang pinaalis sa laboratory. Pero si Lop Ellen ay patuloy na pumapatay ng maraming tao at naging pinaka-nakakainis na kontrabida, na kung saan palaging nilalabanan ni Javier ng paulit-ulit. At ang dahilan ng pagtalikod nito kahit alam na niya na ganito ang nangyari, ay dahil alam nito na aatakihin sila ni Lop Ellen mula sa likod at ito ang magiging dahilan ng pagtatapos ng buhay nito dahil sa tutuluyan na ito ni Javier. Samantala dahil sa pangyayaring iyon ay nag-flashback ang ating bida sa kung ano ang dinanas nito sa tunay na mundo, na kung saan ay may isang lalaki na galit lagi sa kanya na wala namang dahilan, at sa tuwing ito ay kikilos ng ganon, ay walang ginagawa ang ating bida kundi ang humingi lagi ng paumanhin, dahil iniiwasan nito ang magkaroon ng conflict sa katrabaho, at higit sa lahat umaasa din ito na kung sakaling rerespetuhin niya ito ay ganon din ang gagawin ng lalaki sa kanya. Ito ang mga dahilan na pumipigil sa ating bida, ngunit isang araw nang batiin niya ito, ay insulto pa rin ang inabot ng ating bida pero tiniis niya yon. Hanggang sa idinamay ng lalaki ang magulang ng ating bida, kung kaya naman nanlisik ang mga mata nito at agad na pinagsasapak sa mukha ang lalaking hambog, kaliwat kanang sapak, at may pabaon pang tadyak sa katawan ng kumag, hanggang sa awatin na ito ng iba pa nilang kasamahan. Matapos ng pangyayaring iyon sa tuwing makakasalubong niya ang hambog na lalaki ay umiiwas na ito sa kanya, at mula noon ay nakaramdam na ng kapayapaan ang ating bida. Sinabi rin ng ating bida na may malinaw na mga pagkakataon na ang karahasan ay dapat itigil din sa pamamagitan ng karahasan. Kaya naman dagdag nito na ang mga kontrabida ay nararapat sa parusang nararapat sa isang kontrabida. Pagkatapos na matalo si Lop Ellen ay nagsimula na silang maglakbay pabalik sa tribo ng mga ogre, nang mapansin ng ating bida ang kanyang mga tauhan na tila mahihimatay na, kung kaya ay pinagkukuha niya ang mga bitbit na gamit ng kanyang mga tauhan, mangiyak-ngiyak ang mga ito sa pagka-touch sa ginawa ng kanilang amo. Habang si Javier naman ay di pa rin maisip kung talaga bang nag-aalala ito sa kanyang mga tauhan, pero para sa mga trabahador ang tingin nila kay Lloyd ay isang mapagkakatiwalaan at karapat-dapat sundin na leader. Sa tribo ng mga ogre, makikitang buo na ang kanilang siyok-bunggu. Sinabi ni Arosh na ito na ba ang siyok-bunggu, pero tila dismayado ito, dahil malamig lang daw ito ng konti kumpara sa labas, na kung saan ang karne ay mabilis pa ring masisira. Pero sumagot si Lloyd na oo, yan pa lang sa ngayon, dahil hindi pa naman ito tapos, dahil kulang pa ng yelo. Anong yelo tanong ni Arosh, dahil walang ganoong bagay sa kanilang lugar. Nakangiting sumagot si Lloyd na kung walang yelo dito edi tayo ang gagawa. Paano tanong ni Arosh? Kahit sa papaanong paraan sagot ni Lloyd, bagamat tila nag-aalala si Arosh ay isinantabi na niya muna ito. At sinabi na kung kailangan pa nila ng tulong ay magsabi lang sa kanya. Habang si Javier naman ay nagtanong kay Lloyd kung ano ang plano nito sa paggawa ng yelo. Pero tila nalusaw ang ating bida sa tanong na iyon ni Javier. Sabay tanong anong gagawin natin sabi ni Lloyd. Nag-alala rin si Javier nang malaman na wala pala itong plano kung paano gagawa ng yelo. Nagalit si Javier dahil sa nakipagkasundo ito at gumawa ng kontrata pero wala pala itong plano. Sabay tanong kung balak ba ni Lloyd na lokohin ang mga ito. Pero kalmadong sumagot si Lloyd. Alam mo ba kung ano ang pagkakapareho ng mga unsuccessful na tao? Yun ay dahil laging sinasabi ng mga ito ang mga salitang, hindi ko kaya yan. Di ko magagawa yan, kumbaga sinasabi ni Lloyd na napakaraming dahilan ng mga taong ito.
dahil sa mga dahilan na to nakakahanap sila ng mga rason na wag na gawin ang isang bagay. Pero ang mga taong successful naman ay ang mga taong nagsisimula agad at habang nasa proseso na lang aalamin kung ano ang nararapat gawin. Ganyan mag-isip ang isang entrepreneur, sabi ni Lloyd, pero sa isip ni Javier na sa 1,000 na tao ay mas marami ang natatalo kesa sa nagtatagumpay. Kinagabihan, habang nakaupo ay nag-iisip-isip ang ating bida sa kanyang mga gagawin. Una ang paggawa ng molde ng yelo, na kung saan lalagyan nila banggol at pudong ng tubig. At sa paggawa naman ng yelo ay may naisip na itong paraan kung paano ito gagawin. Kaya naman kinabukasan, dito ay ginawa na nito ang kanyang naisip at ginamit niya ang kanyang Osheran core technique, na kung saan i-absorb niya ang mainit na mana at ititira ang malamig na mana sa tubig, ngunit hindi ito madali para sa kanya. Samantalang si Javier ay pinapanood lang ang kanyang master sa ginagawa, habang sinasabi nito sa isip na masyadong irresponsible at reckless ang ating bida, at sinabi na hindi na niya ito pipigilan sa ginagawa ng kanyang master. Habang ginagawa ni Lloyd ang Osheran core technique ay nag-level up naman ito. Makalipas ang ilang araw, makikitang nagtagumpay ang ating bida sa paggawa ng yelo, na ikinatuwa naman ng mag-amang ogre dahil mula ngayon ay makakapag-imbak na sila ng pagkain. Habang mayabang na ipinagmamalaki nito kay Javier ang sinasabi nitong mind of entrepreneur, na sinang-ayunan na lang ni Javier. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.